Sa video na to, dive tayo sa kung paano mo ilo-launch yung pinakauna mong website sa Bluehost VPS gamit ang EasyPanel nang hindi naliligaw sa server commands or no-overwhelm sa technical stuff. What's going on everyone? Ako si Eric Hunter at sa channel na to, tatanggalin natin mga distractions para matulungan kayong buuin yung first website nyo the smart way without feeling na kailangan nyong maging full-time system admin para lang may ma-live na site. Now, kung naka-upgrade ka na sa VPS dahil gusto mo ng mas maraming control tapos bigla kang na-stuck habang nakatitig sa IP address mo at iniisip kung ano na yung next step para sa'yo, panoorin mo to. Sa dulo ng video na to, may intindihan mo kung paano kumuha ng brand new Bluehost VPS, lagyan ng EasyPanel sa ibabaw nito at mag-launch ng totoong website na pwedeng puntahan ng mga tao. Walang hype, walang buzzwords, calm lang na step-by-step path mula sa meron akong VPS hanggang sa live na yung site ko. So, simulan na natin. Bakit nakakalito ang VPS sa simula? Pag-usapan natin yung real experience na karamihan sa VPS. Kasi sa shared hosting, parang spoiled ka. Magla-login ka lang, click ng ilang buttons, install WordPress, tapos done na. Sa VPS, kabaliktaran. Mas maraming power, mas maraming control, at mas maraming freedom. Pero mas konti yung guidance. Magsa-sign up ka, mag-i-email si Bluehost ng server details, tapos bigla ka na lang may hawak na IP address, root access, isang blank na server, at yun na yun. Walang create website button, walang setup wizard, puro potential lang. Pero kulang sa direction. Dito usually nagpapanik yung mga tao. Mag-google sila ng mga bagay tulad ng how to set up Apache or how to install WordPress on VPS. Tapos after 5 minutes, lubog na sila sa terminal commands at nagtataka pa kung bakit sila umalis sa shared hosting. At dito mismo pumapasok yung gap na finifill ng EasyPanel. Ano ba talaga ang EasyPanel in simple words? Yung EasyPanel ay isang visual control panel na nakapatong sa VPS at siya na yung bahala sa mga magulong parts ng server setup para sa'yo. So instead na mano-mano mong i-install yung web server, databases, SSL certificates at lahat ng back-end stuff na yon, bibigyan ka ng EasyPanel ng malinis na dashboard kung saan pwede kang gumawa ng projects, mag-launch ng websites, mag-connect ng domains, mag-on ng SSL, mag-manage ng updates, lahat without you na nakababad sa command line. Isipin mo ganito, yung shared hosting parang umuupa ka ng apartment na kumpleto na sa gamit. Yung raw VPS naman parang bumili ka ng bakanting bahay na walang appliances. Si EasyPanel parang contractor na maglalagay ng kitchen, wiring, at plumbing para makatira ka na agad. Sa'yo pa rin yung bahay, hindi mo lang kailangan buuin from scratch. Ano ang kailangan bago tayo magsimula? Simple lang tong part na to. Hindi mo kailangan maging developer. Ito lang talaga yung kailangan mo. Isang Bluehost VPS na active na, yung server IP address at root access mo, automatic tong binibigay ni Bluehost. At isang domain name. Optional sa simula pero highly recommended. And ayan na, kung kaya mong mag-login sa Bluehost dashboard mo at makita yung VPS details mo, good to go ka na. Paano i-access ang EasyPanel sa Bluehost VPS? Kapag naka-install na si EasyPanel sa VPS mo, tumatakbo siya sa port 3000. So para ma-access siya, buksan mo lang yung browser mo at pumunta sa http:/yourserver-ip3000. Siyempre, papalitan mo yung your server IP ng actual IP address na makikita mo sa Bluehost dashboard mo. Sa unang beses na bibisitahin mo tong page na to, hihingi si EasyPanel na gumawa ka ng account. Admin account lang to para sa sarili mong server. So pumili ka ng strong password at isave mo sa safe na lugar. Ideally, sa password manager. Pag naka-login ka na, dadalhin ka sa EasyPanel dashboard. At kung first time mo tong makita, relax lang. Intentionally, simple lang talaga siya. Hindi mo kailangang alam agad lahat. Pag intindi sa EasyPanel dashboard. Bago tayo mag-launch ng kahit ano, kuha muna tayo ng overview. Yung EasyPanel nakabase sa ilang core ideas. Yung projects, parang folders lang sila kung saan bawat project pwedeng maglaman ng isa or higit pang websites or apps. Pwede kang magkaroon ng isang project para sa personal site mo, isa para sa business site, at isa pa para sa experiments or ibang services. Yung apps or services, sila yung mismong hino-host mo. Pwedeng website, blog, tool, o kahit ano pa. Tapos meron ding templates at custom apps. Nagbibigay si EasyPanel ng templates para sa mga common na setup para hindi ka magsimula sa zero. Pero pwede mo ring i-connect yung sarili mong code later kung gusto mo ng mas maraming control. Hindi mo kailangan kabisaduhin lahat to. Tandaan mo lang na organized si EasyPanel on purpose at mas dumadali siya habang mas ginagamit mo. Paggawa ng first project mo. Sige, mag-launch na tayo ng totoong bagay. Sa dashboard, i-click mo lang yung new tapos piliin yung app. Ibig sabihin nito, gusto mong gumawa ng something na pwedeng bisitahin ng mga tao. Bigyan mo ng pangalan yung project mo. Kahit ano pwede. Pang-reference mo lang naman. Kunwari, first website o my website. Okay na yon. Kapag nagawa na yung project, dadalhin ka ni EasyPanel sa setup screen ng first app mo. Dito usually naasahan ng mga tao na magiging complicated. Pero hindi naman. Paano mo gustong i-launch yung website? May ilang ways si EasyPanel para i-launch yung site mo. Para sa first website mo, kadalasan pinakamadali yung static website gamit ang Git repository, pre-built template or simpleng app setup na automatic nang ina-handle. Kung meron ka ng GitHub repo na may site files mo, pwede mo siyang i-connect dito.
to. Kung wala pa, okay lang. Kaya pa rin ni EasyPanel na mag-launch ng something para sa'yo. Kapag tinanong ka tungkol sa build method, madalas gumagamit si EasyPanel ng tinatawag na Nix packs. Hindi mo kailangang intindihin kung paano yun gumagana. Ang mahalaga, siya na yung bahalang mag-figure out kung paano i-build at patakbuhin yung site mo automatically. Isa to sa mga moment na okay lang mag-trust sa tool. Pag-deploy ng website mo, kapag filled in na yung settings mo, makikita mo yung deploy button. I-click mo lang, dito na gagawin ni EasyPanel yung mabibigat na trabaho. Ise-set up niya yung environment, i-build yung site mo at paaanda rin ito sa VPS mo. Makakita ka ng logs na nag-i-scroll. Medyo intimidating tignan, pero hindi mo kailangang basahin bawat line. Naghihintay ka lang ng successful deployment message. Kapag tapos na, ipapakita ni EasyPanel yung public URL kung saan tumatakbo yung site mo. And ayan, first win mo na yun. Pagbisita sa website mo for the first time, i-click mo yung link na ibibigay ni EasyPanel. Kadalasan ito yung moment na nagpapangiti sa mga tao kahit konti kasi live na yung site mo. Hindi na siya nasa shared hosting, hindi demo platform, nasa sarili mong VPS na. Kahit simpleng page pa lang yan, malaking step na to. Nalampasan mo na yung pinakamahirap na part ng VPS hosting, which is yung pagsisimula. Lahat ng susunod mula dito, refinement na lang. Pag-connect ng custom domain. Gawin nating mas real to by connecting a domain. Kung naka-register yung domain mo sa Bluehost, straightforward lang tong part na to. Pupunta ka lang sa DNS settings ng domain mo at mag-a-add ng a record na nakapoint sa VPS IP address mo. Sa simple words, sinasabi mo lang sa internet na kapag may nag-type ng domain mo, dito sila ipapadala sa server na to. Pagtapos na yon, babalik ka sa EasyPanel at i-add mo yung domain sa app settings mo. Automatic nang hahawakan ni EasyPanel yung SSL para sa'yo. Ibig sabihin, maglo-load yung site mo gamit ang HTTPS nang hindi mo na kailangang mag-install ng certificates manually. Tandaan lang na yung DNS changes, minsan may oras bago kumalat. Kaya huwag kang kabahan kung hindi agad gumana. Normal lang yon. Pag-manage ng site mo after launch, dito talaga nagsashine si EasyPanel. Mula sa dashboard, pwede mong i-redeploy yung site kapag may changes ka. Tignan yung logs kapag may problem, i-restart yung app kung kailangan, mag-add ng environment settings at mag-launch ng ibang websites later. Hindi ka nakalock sa isang setup lang. Ikaw yung may full control. At yung pinakamagandang part, nagagawa mo lahat to without you having to SSH your server. Mga common beginner mistakes na dapat iwasan. I-save ka muna natin sa ilang sakit ng ulo. Isang common mistake yung iniisip na may sira agad kahit hindi pa tapos mag-update yung DNS. Bigyan mo lang ng oras. Isa pa yung pag-launch ng site without backups, kahit simpleng site, deserve pa rin ng backup. Pinapadali to ni EasyPanel. Pero dapat iniisip mo na agad siya sa simula pa lang. At siguro yung pinakamalaking mistake ay yung sobrang pagka-complicate ng first site mo. Ang goal mo ngayon, hindi perfection, momentum. I-live mo muna yung something tapos improve mo na lang later habang nagme-make sense nang gamitin si EasyPanel. So maganda si EasyPanel lalo na kung first VPS mo pa lang to. Kung gusto mo ng mas maraming control kaysa shared hosting pero ayaw mo ng mano-manong managing, kung plano mong magpatakbo ng maraming sites later on. Kung gusto mo talagang mag-work on entirely sa terminal, baka mas magustuhan mo yung raw setup. Pero para sa karamihan ng tao, si EasyPanel yung magandang middle ground. Binibigyan niya kayo ng power without stress. So, yung pagla-launch ng first website mo sa VPS, hindi kailangang maging mahirap. Dahil si Bluehost na yung bahala sa server side at si EasyPanel naman sa management layer. Nakukuha mo yung best of both worlds. May control ka pa rin, may flexibility ka, at hindi mo kailangang aralin lahat agad. Kung matagal ka nang may VPS tapos hindi mo alam yung next step, ito na yung path forward mo. I-live mo muna yung something mo, mag-build ng confidence, tapos mag-grow ka from there. Now, kung gusto mong mag-start sa Bluehost VPS, meron kaming link sa baba ng description. Dadalhin ka nun sa page kung saan pwede kang pumili sa iba't ibang VPS hosting plans nila. Meron silang NVMe 2, 4, 8 at 16 na magkakaiba ang price points. Pwede ka rin pumili ng iba't ibang terms ng commitment. Habang mas mahaba yung commitment mo, mas malaki yung savings na makukuha mo. At makikita mo rin na walang masyadong difference yung 1 year at 3-year term. Pero mas malaki pa rin yung matitipid mo kumpara sa monthly. Kung magsisimula ka pa lang, nire-recommend ni Bluehost na magsimula sa NVMe 4. Konting dagdag lang sa presyo pero makukuha mo na yung dobleng resources. At kung kailangan mo pa ng mas mataas, magandang starting point pa rin yung NVMe plans. Now, affiliate link to. Ibig sabihin, may maliit kaming commission na nakukuha kapag ginamit nyo to at wala tong extra cost sa inyo. Malaking tulong tong mga commissions na to para masuportahan yung channel at makapag-continue kaming gumawa ng free content na gaya nito. Kaya kung magamit nyo man siya, advanced thank you agad sa inyo. And kung nakatulong tong video sa inyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para hindi nyo ma-miss ang next videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng mga video tungkol sa paggawa ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders, pag-discuss ng domain names at marami pang iba. So make sure na mag-subscribe kayo. Pero other than that, salamat sa panonood and takits tayo sa next video.